Eto na, nailabas na ang Ishin Shin para dito kay Carl TZ. Ngayon, final pick para sa 9 Live. Sasabayan ba nila ng Nuke? Or Pwede Valentina. Valen, no? Daming Panghuli. pwedeng magandang copy, oh. Grabe. Eto na, 3 consecutive Valentina para dito kay Sean. And YSS, ang bilis din kasi mag-farm neto eh, no? So hindi rin mahuhuli kung titingnan mo. Ganda ng ano. Kailangan, well, this is Carl TZ naman, sa malapit talaga siya mag-YSS. Ang isang struggle ng YSS men ay yung mga tipo ng Fredrin na hindi hard lockdown. Kasi parang sobrang spammable ng mga stun. Cooldown, so parang pwede niya pero meron siyang Kaleya kasi. So yung sustain dito ng Liquid nandun. Meron sila nung pin, meron silang protection basically nitong Kaleya. So hindi rin basta-basta makaka-abante itong si Fredrin. Ngayon, di natin entirely sure kasi yung 9 lives, iba sila maglaro ng Fredrin. Sobrang aggressive talaga, 'di ba? Pwede nga na ibahin nila yung nilang gameplay dito. At in combination with Gatot na may protection, nandun na rin pang cancel ng Feathered Airstrike, so hindi masyadong problemado dito si Kane Schofield dun sa threat ng Pharsa. Masasabi ko nga lang do, etong Kaleya Granger, parang tale as old as time, tapos may Pharsa pa, parang mas madali ang MLBB para sa Liquid. Parang no, wala masyadong kondisyon na kailangang abutin. Tira mo naman yung damage, grabe! Ang hapde! Si Kaloy dito, kalahati kagad lampas yung buhay. Same with Stay Freaky na nasa 60%. Folks pa lang yun mula dito kay Sanji at kay Daddy JP. Sa taas naman, medyo critical ang dalawang gold laner. Ay, ang ganda nito. Ang gandang sagupaan, pre. Ganda sagupaan, no? Nosia versus KL1. Nakita na natin ang strength ni Nosia. At syempre, di KL1 matagal na. So, pag nagsabayan, mukhang magiging matindi ang palitan. Madugo, agresibo, unli na laban. Ang isa pa, syempre, Stay Freaky versus Sanji. Kaabang-abang din ang mid lane matchup natin. Laalala ko dati si Sanji, no? Umabot sa punto na ito lang lagi yung hero na ginagamit niya, yung Valentina. So parang nananalamin din si Sanji dito. Gantong-ganto ko nung kabataan ko eh. Gantong-ganto ko nung bago pa lang ako sa eksena eh, 'di ba? And ang maganda naman para dito kay Stay Freaky, parang super comfy niya talaga no, kung ano-ano nga mga ultimate na kinukuha niya na sobrang sakto at angkop doon sa mga team fights na nangyayari sa paligid niya, no? Yep. Kasi binabasa niya yung sitwasyon. So katulad ng previous series natin, ginagamit niya yung ulti nung Gatot. Minsan Pharsa, depende talaga sa scenario. Phoveus, di ba? Yung pinakakaiba ng talaga yung Phoveus na yung pagkopya sa Phoveus, hindi na yan sakop ng aking kaalaman sa MLB. Iba na yan, iba na. Ibang level ang mga multi nun, pero ibang level din ang flicker dito ni Sanji paatras. Napa-flicker na rin paatras itong si Daddy JP. Pero yung pagong ay hawak pa rin, wait lang, may off-camp kill doon na nangyari, 1v1 sa itaas. Pero nakabawi din si Chessman, nakuha man ng line lives yung Turtle. Pero kaya pa rin atang sabayan. Napagamit na rin ng Mountain Shocker, Avatar the Guardian, sa sapat may kanilang damage, Cold is there. At naging matagumpay, ayon, patay din si Kaloy, Chessman with 2 kills. Doon sa kanyang poder. Ang ganda na ito para kay Carl, ha? Super good para kay Carl. Isang Ishin Shin na nakapag-snowball with 2-0-1 ay napakaganda para sa Team Liquid. Additionally, nakapag-solo kill pa doon si KL1. So, yun na. Yung inaabangan natin na matchup, 1-0 na. Ganda. Gandang simulado, no? Pero mas maganda rin ang kasunod na follow-up mula sa Team Liquid. Papasok pa sana dito si Daddy JP pero pinigilan ng kanyang sarili. Kane Schofield, checking ng bush itong si Kaloy. Binibigyan niya ng space itong si Kane para makahabol dahil nga nakakuha kagad ng kill. Pero sa kabilang banda pala, habang pinag-uusapan natin yon at hina-highlight natin si Chessman, si Lanzo kasi nakadalawang kill na rin. Di ba? Yan. So, yun naman yung benefit para sa CC na free. Ang ganda ng spacing niya kanina. Yep. Yung hindi siya nabawasan na
Parang totally din sa laban na yun. At nakikita na natin na itong third pick na CC laban sa isang Fovis. Na alam natin lamang naman talaga siya sa Fovis naturally. Pero 9 lives para mapumili na isang CC laban sa Team Liquid ng ganun kaaga. Gives us really a perspective kung gaano kataas ang confidence ng 9 lives sa kanilang hero power. Iba So, talaga. sa ngayon, Lansu, mapapaaga yung kanyang item. Alam mo kasi mga wildcats yan eh. Di ba may mga wild dogs eh na tinatawag. Itong mga wildcats to, alam mo ang mga wildcats nag-i-strive palagi yan. Willing kumalkal ng kung ano mga bagay-bagay. At yun yung ginagawa nila. Nililimas nila lahat ng mga bagay na pwede nila makita at makuha. At ang Team Liquid ngayon, kailangan basahin kung ano nagaganap. Labag Examine Force, pwede Urshik para itatin. At to guard and tiraman ng dalawa. Ngayon pasok din, gagad si Taro Sakamoto. Nakakuha na ng kill si Nosia. Ininex sa ata nila. Itong si Daddy JP, ipinalibag dun sa gilid. At si Kane Scope, pinalakuha ng kill. May palibag din na pagsagot dito, 9 lives. At namaalam na kagad si Daddy James. Sinama pa nila si KRTZ. Tatlo, actually 4 ang tumumba para sa Team Liquid. Isasama pa yung Turtle. Men, tiba-tiba ang 9 lives. Men, second Turtle, yung ginawa ng 9 lives dito, mala Lord Dance. No? Nag-turn agad. And most importantly, tignan ninyo yung mapa. EXP lane yung nasa bottom lane. Oo. Pero, sa second Turtle natin, nagamit agad si Nosia. Although, napatumba si Nosia. At actually, 2 cart din mawawala sa akin. So, as a gold laner, di ba, Sakit. para maiinis ka. At sila na ngayon na nakakalamang, nakakuha pa sila ng Turtle afterwards. So, bibigyan naman ng konting espasyo dito si Nosia para bumalik. In fact, At dahil doon sa vision na naibigay ni Chessman, alam nila na pwede sila magmalalim at magbase. Ngayon, nasa gitnang bahagi naman, itong si Sanford, KL1, tamang poke lamang. Kaloy ay humaharap din. Medyo tahimik, kaya lang dahil sa tahimik na laruan ni Nosiarks, napabayaan siya at nabasag na yung Torres sa itaas. maganda yung trade para sa 9 lives dito. Although, I think sobrang crucial nung kill na yun kay Lansu. Oo. At good job yun mula sa Team Liquid. Nagawan pa rin naman ng 9 lives na i-depensahan yung bottom lane. Eventually ay makakuha na push dun sa top. Madepensahan yung mid at ngayon lalaban pa ata sila. Ayan sa na, gitna. Abbot of the Guardian ay hindi mabibitawan din ng Kaloy. Ngayon, Uy, grabe andun yung to. Todd! Nabitawan pa yung Praiser Shot, 2 namatay! 9 lives, ladies and gentlemen. May bawi din naman ang Team Liquid sa kamay dito ni Kiel1 with 3-0-0. Pero pagong ang magiging punterya. Andito pa naman si Chessman. Available pa ang kanilang retribution pero sinugod ni Stay Freaky. Grabe, sobrang freaky talaga. Pasok si Kane Scofield. Andun yung turn pero si Lanzu napaka-update. Kewa with a kill. Kayo naman ay sumubsub na rin. Ang mga miyembro dito ni 9 lives. Ayun Ay na. pagsabayan, Kiel1 versus Lanzu. Patay pa rin si OM. Ladies and gentlemen, nakatatlo si Lanzu. Oh my God. Napakasulit para kay Lansu. Dalawa pa yata yung shutdown doon. Oo. Nakakuha siya ng yung libreng basahe with this yo-yo. Coming out from 9 lives sa bagay. Ito yung nanalo ngayon, no? Ayun, no? Parang, ay, hindi pala, Turumpo pala yun. Trumpo King yun. Trumpo Trumpo King. pala. Oo. Ngayon ito yo-yo king, ito si Lansu. Kakaiba kasi para sa 9 lives, sobrang laki ng bagay ng shutdown na yun. Ito, bawi out. Ata magiging call din ng Team Liquid. Labagin sa Summer Force, Abbot of the Guardian. Pero si Minjo ang namatay. Grabe naman yung pagbawi. Then, Wow! dito ni Kiel1 habang nakadalawa. Ladies and gentlemen, ito na naman yung pagsugod ng 9 lives. Literal na bumabawi sila kapag nagagapi sila. Malapusa talaga, pre. Siya mambuhay. And Kane Scofield, once again, napakagandang pagkakahuli. And this time, yung knock-up naman. Kanina dun sa may gitna, yung Tatlo. kanyang taunt na tatlo yung nahuli. Tapos napap pa niya yung kanyang ultimate. Sobrang efficient with the usage of the spells. Nakakakuha pa ng additional kills for 9 lives. At most importantly, hindi na namatay si Kaloy dun sa moment. Sa gitna kasi, Oo. hindi na siya nakapag-avatar of the Guardian. This time, nabuhay pa siya. So, nakakuha pa na mas malaking map control ang 9 lives. Taking out the important heroes of Team Liquid. At hindi pa ulit na shutdown dito si Lansu. Ngayon, mahihirapan na ang Team Liquid dahil online na nga talaga ang composition ng 9 lives. Ayun. Looking at the items, ayun na.
Kiras para dito sa Gatot Kacha, interesting, hindi niya na pinuwi yung kanyang boots no? While dito naman, para kay Kane Schofield, para mabuhay siya dun sa Farsa, going in for the Athena Shield. Sobrang given naman yan. At mukhang dumami yung pumail dito ng Kiras para mapigilan nila itong si Kiel1 at as well as dito si Chessman. Oo, dalawa dalawa kagad ang masasagot. Sanji, by the way, naka Blood Wings na. Naghahanap ng magiging setup. Ayun na nga, nakakuha na nga si Daddy JP na pag-examine force. Atras muna ata magiging call dito ng Team Liquid. Bumababa ditong si Lance. Nagamit yung kanyang vengeance. Pero si Nosia ay namaalam. Ito na ata ang turn ng Team Liquid. Mamamaalam ata si Kane Schofield. Wow. Buhay pa rin siya. Pero 4 at 3 actually yung humabol sa kanya. And kill 1. Nakapatay na naman. 7-1-1 na KDA. Sabay yung stampede ng Liquid ay nagpapakita na. Dinakita ng malupit na sayawan ng Team Liquid doon sa may team fight na yon with Kiel1 dodging yung mga spells ng 9Lives in perfect pixel perfect positioning na hindi siya taga. Ito na yung Gatot Kacha daw. O yun no, tatlo sila. Nagamit yung Fedon Earthstrike. Malayang nakakapitas itong si Sanji. Pero nagtatatalo na rin with the Infernal Pursuit. Patay na naman si Kaloy. Nagiging stuck na ng mga piercer. Itong si Kiel1. Yun na naman. Double kill pre, 9-1-1. Katulad nung kanina niyang ginawa, yung kanyang pwestuhan, solidong-solido. Sakto pa yung timing. Si Kane Schofield, nakakita tayo na finally na pag-panic wala doon sa 9Lives. Half HP na shutdown siya lumaban. At although maganda yung intro doon nung Gatot Kacha, nakontra din sila agad. At Team Liquid, now, having the momentum, at eventually yung kalamangan sa kanila na mapupunta dito, it's all because of Kiel1. Maganda yung pwesto, maganda yung tina-target at hindi na rin nakakakontra pa dito yung 9Lives. Sobrang palong-palo ang Team Liquid Philippines ngayon. Sabi nila, pinag-uusapan daw na parang nananalamin pero ito kasi yung ito na yung bagong form namin ng Team Liquid Philippines na sobrang agresibo. Nakikita natin yung kaibahan sa kumpara doon sa mga games na kanilang nilaruan dito sa qualifiers. Talagang every game nagbabago ang Team Liquid. Pero na ngayon ay namatay din itong si Stay Freaky. Atrasan muna ang 9Lives. Naibalibag din ni Daddy Japes. Grabe yung follow-up. Ibang klase itong si Kiel1 ngayon. At syempre si Taro Sakamoto, aka JP, na hindi nagdadalawang isip sa pagbuhat. Yun lang, ipit ata si Lanzo dito. Delikado ang team. Ang Bilis. 9Lives. Ubus ata! Mauubos ata ni Kiel1. Triple kill. Oh my goodness, ready na atang mag-base lock dito ang Team Liquid PH. Pinuhos na nila lahat pero tumba ang 9Lives sa game number 1. 14-1 para kay Kiel1.